Nandoon pa rin siya. Sa sulok. Tumingin sa akin. Kahit 3 taon na siyang patay. Hayaan niyo akong ikwento kung paano nagsimula ang lahat. Bata pa lang ako, hilig ko na ang magbakasyon sa probinsya ng aking lola sa Samar. Ang pangalan niya ay Lola Oring. Ang bahay niya, simpleng kubo lang pero ang hardin niya, napakaganda. Parati itong puno ng sari-saring bulaklak kahit patag-ulan o tag-init. Parang walang katapusan ang pamumulaklak ng mga halaman niya. Tandang-tanda ko pa noong edad ko ay 12, kasama ko ang aking pinsan na si Jenny. Napansin din namin ang kakaibang ganda ng hardin ni Lola Oring, lalo na noong binisita namin siya sa buwan ng Marso, kung saan karaniwan ay nalalanta na ang mga halaman dahil sa matinding init. Ang hardin ni Lola Oring ay parang isang paraiso sa gitna ng tagtuyot. At dito nagsimulang maging kakaiba ang lahat. Ang ganda ng hardin ay unti-unting nababalutan ng misteryo. Nagsimula nang lumabas ang mga katanungan. Mag-comment ng kung naniniwala kayo sa mga ganitong kwento dahil lalala pa ito. Isang hapon, nakita ko si Lola Oring na nagdidilig ng mga halaman. Lumapit ako sa kanya. Lola, bakit po hindi nalalanta ang mga bulaklak niyo? Ang ganda pa rin po nila kahit tag-init na. Mahalaga ang pag-aalaga, apo. Kailangan mong mahalin ang bawat halaman at ibibigay nila sa iyo ang kagandahan nila. Pero Lola, anong klaseng pataba po ang ginagamit niyo? Ang bango po nila. Sekreto. Basta, ang mahalaga, masaya ako sa hardin ko at masaya rin sila sa akin. Ang mga sagot ni Lola Oring ay parang pumupuno sa hangin ng isang hindi maipaliwanag na tensyon. Sino ba ang mag-aakalang ang simpleng hardin ay magtatago ng ganoong klaseng sikreto? At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala. Kinabukasan, habang naglalaro kami ni Jenny malapit sa hardin, may narinig kaming bulungan mula sa kapitbahay na si Aling Nena. Akala ko ay nagkukwentuhan lang sila, pero nang mapansin kong pabulong sila, lumapit kami para makinig. Jenny, pakinggan mo to. Hindi ba't kakaiba talaga ang hardin ni Oring? Parang walang kupas ang ganda. Nga, Nena. Pero alam mo, may naririnig akong usap-usapan. May nagsasabi na hindi raw natural ang pagdidilig niya. Ano naman kaya ang ginagamit niya? Nagtanong na ako noon, ayaw namang sabihin. Basta, may kakaiba doon. Lalo na't may mga nawawala raw na manok sa gabi sa mga kapitbahay. At may mga narinig din daw na sigaw sa gabi. Nagkatinginan kami ni Jenny. Hindi namin maintindihan ang ibig sabihin ng mga pinag-uusapan nila. Pero naramdaman ko ang kakaibang kaba sa dibdib ko. Parang may pumipigil sa akin na lumapit sa hardin. Pagbalik namin sa bahay, tahimik lang ako. Napansin ni Lola Oring ang pagiging tahimik ko. Apo, bakit tahimik ka? Hindi ka ba masaya sa hardin ko? Masaya po, Lola. Pero totoo po ba ang naririnig ko? Yung tungkol po sa hardin nyo. Ano naman ang narinig mo, Apo? Ang mga tao, mahilig lang mag-imbento. Pero Lola, may nagsasabi po na hindi po natural ang kagandahan ng hardin nyo. At may nawawala pong manok. At may sigaw po sa gabi. Anak, huwag kang maniniwala sa mga sabi-sabi. Ang hardin ko ay pinapaganda ng pagmamahal. Wala nang iba. Hindi ako nakumbinsi sa sinabi ni Lola Oring. Parang may itinago siya sa akin. Kinabukasan, habang natutulog si Lola Oring, sinubukan kong pasukin ang hardin. May nakita akong isang lalaking nagtatago sa likod ng malaking puno. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Hindi ako masamang tao. Kinailangan ko lang magtago. Bakit ka nagtatago sa hardin ni Lola Oring? May hinahanap ako. Ang anak ko. Nawala siya kagabi. At palagi siyang naglalaro dito sa hardin. Nawala. Hindi ko nakita ang anak mo. Pero may kakaiba dito. Parang may humihigop ng buhay sa mga bagay. Habang nag-uusap kami, may narinig kaming kaluskos sa ilalim ng isang halaman.
May nakita kaming isang basag na manika. Ang manika ay parang may dugo. Naramdaman ko ang takot na bumabalot sa akin. Lola O-ring. Dumating si Lola O-ring, galit na galit. Anong ginagawa mo dito, Samuel? Sinabi ko na sa iyo, huwag kang magulo dito. Nasaan ang anak ko, O-ring? Alam kong may kinalaman ka sa pagkawala niya. Wala akong kinalaman sa kahit na ano. Umalis ka. Nakita ko ang manika ng anak ko. Dito siya naglalaro. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Habang nagtatalo sila, may narinig kaming sigaw mula sa malayo. Parang galing sa likod ng bahay. Agad kaming nagmamadaling pumunta doon. Nakita namin ang isang lalaki na nakahandu sa isalupa, duguan. At sa tabi niya, nakaupo si Lola O-ring, may hawak na isang kakaibang kutsilyo. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa dilim. At sa likod niya, ang mga bulaklak ay mas lalong naging matingkad ang kulay, na parang umiinom ng dugo. Sa takot ko, tumakbo ako. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang tanging alam ko ay kailangan kong lumayo kay Lola O-ring. Hindi ko akalain na ang pinakamamahal kong lola ay kaya palang gawin ang ganoong bagay. Pagkatapos na nangyari, hindi ko na binalikan ang probinsya ni Lola O-ring. Ang balita ay nakakulong na siya, pero hindi ko pa rin makalimutan ang nakita ko. Ang hardin niya, na dati isimbolo ng ganda, ay naging simbolo ng takot. Ang mga bulaklak ay hindi lang basta bulaklak. Ang bawat petals ay parang may tinataglay na lihim, isang lihim na pinagmula ng kagandahan at kasamaan. At ang mga mata ni Lola O-ring, na nagliliwanag sa dilim, ay patuloy na bumabagabag sa akin. Kaya, totoo ba ito o katang-isip lamang? I-comment ang inyong mga nararamdaman. At kung may sarili kayong karanasan tulad nito, ibahagi ninyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.